Sino po sasabi nito? Diyos. Ang Panginoon. Amen. Verse 27. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay, para sa akin ay hindi maaring maging tagasunod ko. Pangalawa yon. Pangatlo, sa 28, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos at sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. 29, sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipapagawa niya at hindi ito maipatapos. Kaya pagtatawanan siya ng makakakita nito. Verse 30. Diretso ko na hanggang 33. Sasabihin nila, nagpatayo ng bahay ang taong ito, pero hindi niya na kayang ipatapos. 31, katulad din ng isang hari na gustong makipagdigma sa kanyang kapwa-hari, dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. 32, at kung sa palagay niya hindi niya kaya, magpapadala na lang siya ng mga sugo para makipagsundo bago dumating ang kanyang kaaway. Last verse, ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin, dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaring maging tagasunod ko. Amen. Ito po ay patungkol po sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. It's all about commitment. Ang paglilingkod po natin sa ating Diyos, amen, it's all about commitment. Ayaw ng Diyos na ang paglilingkod ng kanyang mga anak ay walang pagtatalaga ng buhay. Amen. Kailangan sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon para maipakita po natin yung commitment sa Diyos, amen, dapat meron po tayong pagtatalaga ng buhay. Pag sinabing nagtalaga ng buhay, amen, iniwan mo ang lahat. Amen. Kagaya pati sarili. Amen. Nabasa po ba na? Napakinggan po natin dun sa ating binasa. Amen. Sabi dito, ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at hindi lamang po pamilya, kundi yung sarili. Amen. Isama natin yung sarili. Sabi dito, at ang kanyang sarili hindi maaaring maging tagasunod ko. Amen. Kaya ang pagsunod sa ating Panginoon, ang commitment sa Diyos, kailangan po nating itakwil kung ano man meron po sa atin. Amen. Aalisin po natin yung hahadlang, amen, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat ma-overcome po natin yung mga hadlang sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Dumahal natin, amen, mahal natin yung ating pong mga mahal sa buhay, pamilya. Pero, kung yun yung magiging dahilan para hindi ka makapaghandog ng buhay sa Panginoon, amen, sabi ng Lord, hindi tayo magiging karapat-dapat na tagasunod ni Kristo. Amen. Amen po ba? Halimbawa, ay hindi ako makapaglingkod sa Panginoon kasi si Toto, kasi si Nene. Diba? Naging dahilan yung anak para hindi makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Dapat hindi po natin maging dahilan yung mga bagay na sa tingin po natin, hindi naman ito kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Sa totoo lang po, sabi ko nga, sa paglilingkod po namin sa ating Panginoon, hindi po kami nagdahilan. Amen? Hindi po kami nagdahilan. Amen? Kahit bagong panganak ako. Amen? 1 week pa lang po ako, kakapanganak ko pa lang. Amen? Hindi naging dahilan yung anak ko para hindi kami makadalo sa gawain. Amen. From San Pedro to Alabang. Amen? Bagong panganak ako. Amen. Nakita ko may tricycle doon. Nakatiwangwang yung tricycle ng pinsan ko. Amen. Kahit hindi marunong si pastor, drive niya papuntang Alabang, makadalo lang sa gawain ng Panginoon. Amen. So hindi naging dahilan. Amen. Kung ang naging dahilan yung pag-aaral po natin,
para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Hindi magiging dahilan po dapat yung atin pong mga bagay na ginagawa sa ating buhay para hindi po natin masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, ano man yung mga mahalaga? Amen. Mas mahalaga po yung commitment po natin sa ating Panginoon. Amen po? Ano pa? Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaring maging taga-sunod ko. Amen. Ipaglaban po natin ang pananampalataya sa Diyos. Amen. Huwag po tayong matakot. Amen. Takot kang magutom dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos na overcome po namin yan. Amen. Na-overcome po natin. Bakit? Dahil mayroon po tayong commitment. May commitment po tayo sa Diyos. Amen. Simula nung tayo po ay naghandog ng buhay sa Panginoon, amen, hindi natin kinalimutan na may commitment po tayo sa Diyos. Amen. Kahit may, halimbawa, may gawain at merong mahalagang okasyon, amen, pamilya, nakasalala yung okasyon ng pamilya, amen, mas mahalaga po ang gawain ng Diyos. Ibig sabihin, ganun ka-extraordinary po yung atin pong commitment sa ating pong Panginoon. Kaya, a Christian life is a life of commitment with God. No? Pag sinabing malawak po ang commitment. Amen. Amen. Una, commitment sa ating Panginoon. Amen. Kapag mayroon po tayong commitment sa Diyos, amen, may commitment din tayo sa church. Tama po? Sa fellowship, sa ating pong kinabibilangan. And, kapag may commitment tayo sa fellowship, sa church, may commitment din tayo kay pastor, sa leader. Amen. Yung leader po natin, yan po ay mula sa puso ng Panginoon. Hindi ko po yan sinasabi dahil kami po ay tumatayo bilang leader po natin. Amen. Ito po ay utos po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Na sumunod tayo sa namamahala sa atin. Amen po. Dahil pinamahalaan din po kami at sumunod din po kami. Amen. Kaya nakita ng Diyos, amen, yung ating pong commitment. Kaya kapag nakita ng Diyos yung ating commitment, amen, yan po tayo papaboran ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ano pa? Commitment sa ministry. Amen. Kapag mayroon po tayong hinahawakang ministry, committed ka doon. Amen. Hindi mo dapat ipagpalit sa mga bagay. Amen. Halimbawa, committed ka sa pagigitara. Gawin mo. Yun yung tungkulin na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Pahalagahan mo. Halimbawa, backup singer ka. Amen. Mayroon kang mga mahalagang mga bagay na gagawin mo. Committed. Pag committed ka, gagawin mo, ipaglaban mo. Amen. Gagawa ka ng paraan dahil para sa Panginoon, hindi para sa tao. Amen? Amen. Ano pa? Committed ka sa panalangin. Katulad nung kanina, si Jacob, naging committed po siya sa panalangin. Amen. Amen? Kahit magdamag na nagkikipagbraso siya sa ating Panginoon, hindi po siya tumigil. Committed din. Amen? Di ba kapag committed ka sa mga mahal mo, amen? Lahat ng kaya mong gawin, gagawin mo, ipaglalaban mo. Amen? Pag mahal mo yung isang tao, gagawa ka ng paraan. Tama? Amen. Kaya pag patungkol po sa paglilingkod sa ating Panginoon, gagawa din tayo ng paraan. Amen? Para maganap po natin yung commitment natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Time na. Ayan. Sa 29. Ay, 28. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang taong nagbabalak magtayo ng isang tore. So, isininahin tulad ito sa gustong magpatayo ng isang bahay. Amen? Una, isipin muna niya kung magkano ang magagastos niya
sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipapagawa niya at hindi na maipatapos. Amen? Yung sa atin pong commitment, kailangan consistent. Amen? Consistent. Tama po? Amen. Sa commitment ay dapat makita yung consistency. Hindi yung nag-commit tayo ngayon, bukas hindi. Nagministeryo tayo ngayon, sa susunod hindi. Commitment sa Diyos. Amen? Commitment sa Diyos. Nawa, mailagay po natin yan sa ating puso. Na kapag tayo ay totoong nagmamahal sa ating Panginoon, ipaglalaban po talaga natin yung ating commitment sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko talagang yung presensya ng Diyos, amen, kailangan po natin nararamdaman. Amen? Dahil matakot po tayo kapag hindi mo na nararamdaman yung presensya ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Baka wala ka ng commitment sa Panginoon. Amen? Kaya, time na. Signal na sa pastor. Kaya, sa commitment, kailangan maging proactive po tayo. Pag sinabing proactive, amen, kailangan as a kingdom servant, amen, talagang ginaganap mo kung ano yung tungkulin mo na inatang sa'yo ng ating Panginoon. Amen. Kung ano yung pagkatawag sa'yo ng Diyos, gampanan po natin. Sa maliit o sa malaki, amen. Kung diyan ka tinawag ng Diyos, amen, gawin po natin. Amen. At yan po tayo, makikita ng Panginoon ng ang anak kong ito ay mayroong extraordinary commitment sa Diyos. Amen? Pagdating sa generosity, amen, maging good steward po tayo. Commitment. Amen? Maging tapat po tayo. At syempre, kasama po dito yung buong puso na pagsunod, yung commitment po natin. Amen. Dapat buo, hindi hati. Walang commitment na 50%. Walang commitment na 80%. Amen. Ang commitment dapat buo. Amen. Buo po sa ating puso. Kaya magkaroon po tayo ng extraordinary commitment sa ating Panginoon. Maasahan po ba ito ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya, ito po yung 5 bagay, amen, na atin pong tinalakay, ay nawa, hindi po natin ito makalimutan. Amen. Na ang ating pinaglilingkurang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang imposible, Diyos na maaasahan, Diyos na walang kapantay. Amen. Kaya ipakita din po natin sa ating Panginoon na sa ating pong paglilingkod, amen, God requires extraordinary faith. Amen. Magkaroon po na tayo ng extraordinary na pananampalataya sa ating Panginoon. And God demands extraordinary obedience. Yung ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Dapat meron pong kwalidad yung pagsunod po natin sa Diyos. Hindi po dapat yung sarili po natin yung nasusunod. Dapat kalooban po ng Panginoon ang nasusunod. Amen? Pangatlo, God seeks for an extraordinary giving. Amen. Yung ating pong paghahandog ng buhay sa ating Diyos, amen, tinitingnan po ng ating Panginoon. Ang ating araw-araw na ginagawa. At syempre, pagdating po sa stewardship, amen, tinitingnan ng Diyos kung paano ka maghandog sa ating Panginoon. Tapat po ba tayo sa paghahandog sa Diyos? Amen? Kaya, pang-apat, God wrestles with extraordinary prayer. Yung ating pong panalangin. Ito yung susi. Amen? Na magbubukas ng mga pintuan, oportunidad sa ating mga buhay kapag nakita ng Diyos yung extraordinary prayer po natin. Yung ating prayer life. And lastly, God needs extraordinary commitment. So yung 5 ito, nawa, hindi po natin makalimutan. Amen po ba? Amen. Meron pong natutunan? Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos at inanyahan ko po